Ayan mga kababayan, so magandang araw o magandang gabi. Hindi ko lang napanood niyo itong Senate hearing kanina ni Senator Bato dito sa about sa PDEA leaks. Ito yung dokumento na nilabas ni Maharlika dun sa kanyang vlog tsaka sa channel na kung saan parang dokumento na nakalagay doon na iniimbestigahan ang ating presidenteng si PBBM, nasangkot daw sa sa paggamit sa pinagbabawal na gamot. So sa tingin ko kasi yung alam mo yung para bang parang meron akong naamoy na kakaiba. Something fishy. Sabi, smells fishy. Na yung mga lahat nung nangyari doon, di ba? Kasi parang nag-grandstanding lang doon si yung ex-PDEA agent na si Jonathan Morales, di ba? Kasing siya na yung laging nagsasalita, parang 70% siya ang nagdadaldal. Samantalang yung PDEA mismo, parang 30% lang. Hindi sila masyadong nagkaroon ng pagkakataong makapagsalita. Tapos di ba yung kalagitnaan ng hearing, biglang may papasok na parang message ni Maharlika. Tapos ending yung may for the record pa itong si Morales na aakusahan ang ating presidente PBBM na kung may masamang mangyayari sa kanya siya ang may kasalanan, si PBBM daw. Tapos lahat kasi yun parang hinayaan lang ni Senator Bato. Diba? Hinayaan lang niyang mag-take over, magdadakdak itong si Jonathan Morales. Parang iba, parang hindi ko alam kung parang planado ba lahat na hindi ko maintindihan, Pero opinion ko lang naman yun lang yung parang nakita ko dun. Kasi itong si Jonathan Morales, kredibilidad pa lang, wala na sablay na Kasi diba yung bang tinanggal sa PNP kasi ang dami niyang sablay na ginawa, hindi kagandahan. Tapos nag-apply sa PDEA, ito namang PDEA tinanggap. Ngayon, sabi ng PDEA, nagsinungaling siya, hindi niya sinabi kung ano yung mga ginawa niyang kalokohan ng nasa PNP. Tapos nung nasa PDEA, parang isang taon lang tinanggal din dahil sa maraming kalokohan. Diba? May mga siyang extortion, katiwalian, pagsisinungaling, dishonesty. Kaya wala na siya sa serbisyo. At saka lahat yun nangyari matagal na. Parang 2012, 2013, ganyan. So kumbaga ang presidente pa noon, si Noynoy Aquino, na kilalang mga numero unong mga ayaw sa mga Marcos, di ba? Kaya doon pa lang kasi kung nung panahon na yun, tapos kung talagang gumagamit si PBBM ng pinagbabawal na gamot, dapat nung panahon na yun ni Noynoy Aquino, nga namang hindi niya uhulihin yun. Numero uno nga kalaban niya di ba? So, di ba? Minsan mag-iisip ka Tapos itong si Senator Bato, kumbaga, yung alam mo yun, yung kumbaga, parang lumalabas pa dun sa hearing, parang mas naniniwala siya na yung dokumento na yun, hindi peke. Na totoo, yung mga dokumento. Sabi ko, ano ba namang hearing ito? Hindi ko sinasabi na nahihinaan lang ako kay Senator Bato. Hindi ko lang sinabing mahinang mahina yung utak niya. Pero nahihinaan lang ako. Kaya ito yung pagkakaiba pagka ang mga nagkakandak ng hearing yung mga abogado talaga. Gaya ng sa Kongreso.
Maraming magaling dyan sa Kongreso. Makikita nyo, di ba, pag sa hearing. Ang gagaling ng mga tanong. Ang tatalino. Para malaman talaga yung totoo. Ayun lang. Yun lang yung ano ko dito. Tsaka, syempre, lagi yung tatandaan na si PBBM malapit nang mag 2 years yan sa pagka-presidente. After June 30, 2 years na siya. Magiging palakas ng palakas yan kung totoo yung mga kutob ng karamihan na kaya nagkakaganito itong mga DDS, kung sino pa yung nakipag-unite nung eleksyon, sila pa ngayon ang numero 1 kalaban. Kasi nga naman, Vice President kasi yung idol nila, baka nga naman talaga totoo yung sinasabi nila na atat na ipalit itong si VP Sara kay PBBM. Hindi natin alam. At mangyari lang yun kapag naka more than 2 years na si PBBM na presidente. So after June 30, yan, sigurado lalakas yan. Kung totoo yung mga lumalabas na mga plano nila. Ayun, kaya yan ang pag-ingatan ninyo. Tsaka yung focus kasi talaga nila dito sa hearing. PDEA na nagsabi, walang dokumentong ganyan eh. Kumbaga, peke ang dokumento. Pero parang ang lumalabas, itong si Senator Bato, parang naniniwala na hindi siya peke. So, ayun lang. Kayo ba mga kabayan, ano sa tingin niyo ba? Pero, meron pang next hearing sa May 7. Kaya, antabayanan natin. Bye-bye!